Aminado mang nabutasan sila, itinanggi ng otoridad na nagkaroon ng security lapse sa nangyaring pagsabog sa Jolo Cathedral. Samantala, umaalma na mga negosyante sa ipinatutupad pa ring lockdown sa Jolo. Live mula sa Jolo, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, tila ang militar at ang pulis nga ang nasisisi ng ilang mga taga-Jolo doon sa nangyaring magkasunod na pambobomba sa Jolo Cathedral dahil kung sa paniwala nila, malinaw daw na nagkaroon ng security lapse. Natanong pa nga nila kung meron daw bang accountable sa nangyari. Sa Peace and Order Council meeting sa Jolo, umamin ang mga otoridad na nabutasan sila nang maganap ang magkasunod na pagsabog sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral noong January 27. Sa kabila raw ng mahigpit na seguridad na pinapatupad sa Jolo. May security lapses na nangyari dahil kung walang security lapses, walang makapasok. May narilib ba? Hindi lapse. Kasi namatay mismo yung sundalo na nagagwardya doon. We call it security breach. So nabutasan tayo. So that's why we have to reconsider again na a determined terrorist will really do his thing kahit anong mga wala no such thing as impenetrable barrier. Hawak na ng Sulu PNP ang 5 suspect na sinasabing kasama sa pagplano at pagpapatupad ng pagsabog. Tinutugis pa raw ang may 14 na kasamahan ng mga terorista. Kaya kahit itinuturing na sarado na ang kaso, hindi pa raw ito tapos. Meron din tayong mga circumstantial evidence. Aside from that, we do have a strong case against him. Gayunman, nananatiling mahigpit ang seguridad dito sa Jolo Sulu. Dumadaan sa security check ang mga sasakyan. Ang militar na mismo dito ang nagsabi na hanggang ngayon, meron pa rin silang natatanggap na impormasyon na meron pa rin daw mga IED na nakakalat dito sa Jolo. Kaya naman nananatiling napakahigpit ng seguridad na pinapatupad dito. Hindi natin pwedeng sabihing wala na. We cannot 100% account kasi di naman natin alam ilan na ang nagawa ng kalaban. Kung ilan ang nagawa ng grupo na to, ng grupo na yon, kaya ngayon ang hinahanap natin. Sobrang higpit pero napakamabot. Okay lang kasi kakabuti naman yun eh. Sa Patikul kung saan tinutugis ang Abu Sayyaf, pati mga bigas sa pinapasok, chine-check. Maigi raw na makasigurong hindi para sa mga bandido ang mga pagkain. May mga ilang bahay dito na niransak ng Abu Sayyaf dahil sa gutom. Nung nag-lockdown tayo sa Metro Jolo, so na-regulate yung pasok ng bigas doon sa kanila. Samantala dahil pa rin sa lockdown, umaangal na raw ang mga negosyante ayon kay Governor Tan. Sa ngayon, wala pa namang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin pero pangamba ng DTI. Kapag nagkaroon ng continuous lockdown, this is another concern, lockdown, maaaring magtataas ng mga presyo ng mga bibilhin natin. Hiniling naman ng ilang namamahala ng mga moske dito na tanggalan na ng seguridad ang mga moske. Sagot ng militar, pag may naitapon na granada dyan, just like Zamboanga, katulad sa katedral, bakit walang security lapse? Kasi ang unang tanong, nasaan ang sundalo? Nandun, nakagwardya, namatay. Jessica, mahigit 1 linggo na nga itong pagsabog pero talaga nakikita natin na hindi pa rin ikangay nagda-downgrade ng kanilang security measure. Itong security forces dito sa buong Sulu, hindi lamang sa Jolo. Kung hanggang kailan ito tatagal, hindi pa rin masabi sa ngayon. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Sulu, Marisol Abduraman.